Hello, isang magandang araw po sa inyo mga parts. Ayan, nandito po tayo sa aking shop. Meron po tayong i-repair ngayon na isang electric fan na orbit fan. Ayan o. Panoorin nyo po yung ating video mga parts kung sakali man po magka-problema yung inyong orbit fan sa bahay or yung inyong mga electric fan sa bahay. Ayan. Ang naging problema po nito mga parts, bigla na lang daw po itong hinto. Ang sabi ng may-ari. Ayan, kaya pinatawag tayo upang baklasin po ito. Sa ano po ito, sa kapitbahay ko lang dito sa may, ayan o. Diyan sa may tindahan. Ayan o. Teka, ayusin lang po natin yung ating camera. Ayan. Ayan po yung aming bahay mga parts. Andun, doon sa may tindahan doon. Yung pinanggalingan ng electric fan na to. Binaklas na po natin at dinala po natin dito sa ating shop mga parts. At dito po natin to i-repair. Ayan. Ngayon mga parts, mainit po ang panahon ngayon. Kaya kinakailangan po natin ng mga electric fan sa bahay. Or kahit sa paman lugar. Ayan. Mga parts, kung bago lamang po kayo dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para makakuha po kayo ng idea sa pagre-repair ng mga gamit nyo sa bahay. Ayun po mga parts. Marami po tayong ina-upload na na mga appliances tungkol sa pagre-repair mga parts. Marami po tayong ibinabahaging video. So simulan na po natin i-troubleshoot to at tapusin niyo po yung ating video nang makuha niyo po yung idea kung paano po mag-troubleshoot ng ganitong electric fan at kung paano po mag-repair ng ganitong electric fan. So okay mga parts, meron po tayong gagamitin na ito, yung ating multimeter. Siyempre kinakailangan meron po tayo nito at itong mga tools na ating kinakailangan at mayroon pang ibang mga tools. Ayun po yung ating mga tools. So simulan na po natin mga parts. Ngayon mga parts, ang unang gagawin po natin, i-test po natin ang ating multimeter, yung ating ito, yung wire. Itong wire na to papunta to sa ating switch o sa ating line ng ating kuryente. So i-set po natin sa X10 or X1. Ako sa X10 ako nasanay mga parts. Ayan, calibrate po natin. Ayan mga parts, okay na. Ngayon i-test po natin dito. So kapansin-pansin po natin mga parts, meron po tayong nakukuha ang resistance. Ayan o. Pero ang sabi ng may-ari, ayaw daw umandar. So ang gawin po natin, lagyan po natin ito ng ng cord, yung saksakan. Ayan, pasensya na po kayo mga parts kung maingay po yung ating electric fan na ginagamit. Ayun o, yung nasa likod o. Tingnan nyo po mga parts. Ayan o, yan po yung aking ginagamit electric fan mga parts. Medyo, hindi naman po siya maingay, sa video lang po siya maingay. Ayan. Inverter po yan mga parts. So balik po ulit tayo dito mga parts. Ayan, nabalatan po natin yung wire. At syempre bago po natin gamitin, i-test po muna natin kung ayos po ito. Okay mga parts, kinakailangan po pag nag-test tayo ng wire na ganito, kinakailangan po mga parts, pumapalo po siya ng 0. Ayun o, yung ating multimeter. Ayun o, kailangan hanggang 0. So dito naman sa kabila, ayun. So pagka hindi po kasi pumalo na hanggang 0, ibig sabihin na merong loose connection po dito sa wire na to. So okay, ilagay po natin dito sa dalawang wire ng ating orbit fan mga parts. Ayan. Pwede naman po kasi itong nakarekta sa kuryente, ayan o, sa may saksakan, at pwede nga ito ay nakakunik sa switch. Ngayon, hindi ko po muna babalo ito ng electrical tape. Mag-iingat lamang po kayo pagka po ganito yung ginagawa nyo pagtetest. Mga parts, ito is saglit lang naman po natin itong isasaksak. So, paalala lang kung kayo ay hindi po hindi nyo po ito palaging ginagawa or kung baguhan lamang po kayo, maglagay po kayo ng electrical tape pagka po magtetest po kayo ng ganitong kuryente or electric fan mga parts. So huwag nyo lamang pong hayaan nakadikit dito to. So kahit tabano ko. So pag sinaksak po natin ito, kinakailangan po umikot po yung ating orbit fan mga parts. So kapansin-pansin po natin mga parts, hindi po umikot, sinaksak ko na po. Ayan o. At nararamdaman po ng aking kamay na umuugong lang po siya mga parts. So paikutin po natin. So ayaw po mga parts, umuugong lang po. So umuugong po itong electric fan na to. Alamin po natin kung ano po yung sira, naka-unplug na po yan mga parts. So, at yun ang huwag nyo kakalimutan mga parts, yung saksakan pagka po kayo nagre-repair. Hanggang next pong gagawin natin mga parts, ayaw pong umikot. O meron po tayong nakukuha resistance mga parts doon sa wire. Ibig sabihin yan na buo po yung ating connection papunta doon sa ating winding, yung ating common wire saka yung ating starting winding sa mga parts buo. Napapansin ko po dito mga parts, hindi naman po kalog yung kanyang shafting at bushing. Okay naman po.
Ayan o. Ganyan po yung inyong gagawin pagka po mag-check po kayo ng isang electric pan. Titingnan nyo po yung kanyang shafting at bushing. Papakiramdaman nyo po kung ito po ay alog na. Susubukan po natin palitan ng kapasitor. So yan mga parts, subukan po natin itong palitan ng kapasitor. So gawin po natin, muna natin yung ating kapasitor. So, okay, nakikita po ba sa camera mga parts? So ayusin ko lang po yung ating camera mga parts. So ayan. So ang gawin po natin mga parts, so ikat po natin dito yung wall. So i-discharge po muna natin yung ating kapasitor. Discharge. So na-discharge na po natin. Ang gagamitin po natin itong ating digital multimeter. Sa pag-test po ng ating kapasitor. So isa-set lang po natin yung ating digital multimeter sa letter F. Ayan. Letter F. Ayan. Ibig sabihin niya microfarad. So okay. So test po natin mga parts. So okay. Nakikita niyo po ba yung ating video? So i-test po natin yung ating kapasitor. Ayan mga parts, kasulukuyan po natin tinitest yung ating kapasitor. At titignan po natin kung ito po ay talagang palitin na. Ayan mga parts, meron po tayong nakuhang 1.1. So mababa po yung ating nakuha. Kailangan po nating palitan yung ating kapasitor mga parts. So papalitan po natin to. At tingnan po natin kung andar yung ating electric pan. Ayan mga parts, ito po yung ating ipapalit na kapasitor. Ayan. Binalutan ko na po siya ng electrical tape mga parts. Hindi po kagaya nito, wala pong balot. Baka po kasi makakuryente pagka wala pong balot. Kaya niligyan ko na po siya ng electrical tape. Ayan po mga parts. At itest po natin yung ating bagong kapasitor na ikakabit. Ayan, meron po tayong nakukuhang 2.1. Kaya okay po ito mga parts. Ito po talaga yung tamang kapasitor para sa ating ceiling fan. So okay mga parts, ikabit na po natin dito at tingnan po natin kung aandar na po yung ceiling fan na to na ating nire-repair mga parts. Sa pag-connect naman mga parts ng ating mga wire dito sa ating ceiling fan, meron po tayong naka-upload na tutorial mga parts kung paano po mag-connect ng mga wire dito sa ating ceiling fan. Ayan, kung saan po natin ikakabit yung ating common wire at yung ating line ng ating kapasitor. Pakihanap na lang po sa ating video mga parts. Kaya kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel or napadaan, mag-subscribe na po kayo mga parts para lagi po kayong updated sa mga bago po mga ina-upload na video. Marami po tayong ina-upload na video tungkol sa pagre-repair ng mga appliances. Kaya subscribe na mga parts para po makakuha po kayo ng idea. Ayan mga parts, lagyan lamang po natin ito ng electrical tape. Ayan, pagkatapos po natin lagyan ng electrical tape, bago po natin ito i-plug in sa ating outlet, ang gawin po muna natin mga parts, i-test po natin ang ating multimeter para sigurado po tayo. Baka po kasi mamaya meron din po pagkakataon na namamali po tayo ng koneksyon. Ayan mga parts, okay naman po yung ating nakukuhang resistance, kaya pwede na po natin itong i-plug in sa ating outlet. At tingnan po natin mga parts kung iikot na po na maganda. Uy, may umusok. Ayan o. Nakita niyo po mga parts, may umusok po dito sa gawin na to. Ito, dito sa gawing wire na to. Yun o. Meron po palang loose connection dito. Yun o. Yung kanyang wire mga parts na putol. Nasunog o. Ayusin po natin mga parts. Kanina po kasi mga parts, hindi po na-detect ng ating tester to. Ayan o.
Mabuti na lang natanggal po natin yung saksak agad. At kung hindi mga parts, baka po masira pa yung ating makina. Ang nangyari dito mga parts, talagang meron ng damage tong wire na to. Ayan o. Nagkaroon na talaga ng damage. Ang gawin po natin, dugtungan na lang po natin ng ibang wire to kasi pagka po hindi po natin dinugtungan, ang mangyayari po dito, hihigsi na po yung wire at mababatak po ito pagka po nag-swing po yung ating orbit pan na to. Ayan po mga parts, naikabit na po natin yung ating mga wire at itong ating capacitor na palitan na po natin. At pagka po naiayos na po natin, tetestingin po natin kung tama po yung ating mga ginagagawa sa araw na ito.